Sir Henry, nandyan po si Ma'am Monica. Wika kay Henry ng isa sa mga waiter ng restaurant niya. Isang chef at restaurateur si Henry. Namana niya ang talento at hilig sa pagluluto ng kanyang ama na isang chef. Kaya naman pagkatapos niyang mag-aral ng culinary management at magkaroon ng experience sa ibang bansa, ay sa kanya ibinigay ng ama ang pamamahala sa chain of restaurant business na pag-aari nito. Take care of this for me, Jomar. Ani Henry sa waiter. Inabot niya rito ang hawak na order slip bago dumiretso sa opisina niya kung saan naroon ang ina. Henry anak, bati sa kanya ng inang si Monica Del Fiero. Gumunot ang noo nito at may pagtatakang pinasadahan siya ng tingin. What are you wearing? Bakit suot mong uniforme ng mga waiter mo? Short staff kasi kami ngayon, Ma'am. Sagot ni Henry sa ina bago ito hinalikan sa pisngi. Dalawa sa mga waiter ni Henry ang hindi nakapasok sa trabaho ng araw na yon, kaya naman napilitan siyang i-cover ang shift ng mga ito. Wala namang kaso yun kay Henry dahil sanay siya sa trabaho. Kahit parehong nanggaling sa marangyang pamilya ang mga magulang niya, ay hindi sila nito pinalaki sa luhong magkakapatid. Sa katunayan, noong nag-aaral siya sa Amerika ay nagtrabaho siya bilang dishwasher at cook bago naging ganap na chef. What is it, Mom? Why are you smiling like that? Tanong niya nang mapansin ang kakaibang ngiti sa mukha ng ina. Naaaliw na pinasadahan siya nito ng tingin. Naaalala ko lang yung panahong nagtrabaho akong waitress dito sa restaurant ng daddy mo, anak. Bahagyang natawa si Henry. Alam niya ang tungkol sa parteng yun ng buhay ng mga magulang. Ilang beses nang naikwento ng ina sa kanilang magkakapatid ang tungkol sa love story nito at ng kanilang ama. Nabuo ang pag-iibigan ng mga magulang ni Henry nang magtrabaho ang mayaman niyang ina bilang waitress sa restaurant ng ama. Anyway, what's with the sudden visit, Mom? Tanong niya. May usapan kaming magkita ng tita Leia mo sa gateway. Dumaan lang ako dito para makita ka. I've missed you, iho. Hindi ka na nadadalaw sa bahay. I'm sorry, Mom. Busy lang ako dito sa trabaho. But I'll visit one of these days. Huwag ka namang masyadong magpaka-busy, anak. Paano ka magkaka-girlfriend yan? Anang ina. Nakabukod na si Henry sa mga magulang. May sarili siyang condo unit na inuuwian. Hands-on siya sa kanilang negosyo. Bukod sa ayaw niyang masira ang tiwala na ibinigay sa kanya ng ama, mahal niya ang ginagawa. Sa edad ng 31 ay single pa rin siya. Nang ibigay kasi sa kanya ng ama ang pamamahala sa kanilang negosyo, ay nawalan na siya ng oras sa ibang bagay. Kasama na roon ang pakikipagrelasyon. Having a girlfriend is not my priority right now, Mom. Wala akong panahon para dyan. Pero tumatanda ka na, iho. It's about time you get into a serious relationship. Gusto na rin namin ng daddy mo ng apo. Nitong mga nakaraang buwan, kapag nagkikita sila ng ina ay madalas nitong banggitin ang tungkol sa kagustuhan nitong magkaapo na. Bakit hindi si Ate Hazel ang kausapin mo tungkol dyan, Mom? Anya na ang tinutukoy ay ang panganay sa kanilang magkakapatid. 3 silang anak na mga magulang at pangalawa si Henry sa kanilang magkakapatid. Alam mong hindi pa pwedeng mag-asawa ang ate mo dahil sa kontrata niya sa trabaho. Sagot ng ina. Isang sikat na modelo kasi ang kapatid niyang si Hazel. By the way, dumaan din ako dito para ipaalala sa iyong birthday party ni Serene. Your tita Leia and Serene are expecting us to come, iho. Kinakapatid ni Henry si Serene. Anak ito ng kanyang tita Leia, ang matalik na kaibigan ng mommy niya. I'll see if I have time, Mom. Humuso ang ina. Magtatampo si Serene kapag hindi ka pumunta. You know she fancies you, iho. I don't want to give her false hope, Mom. Kapag pumunta ako sa party niya, baka isipin pa niya na may pag-asa siya sa akin. May gusto sa kanya si Serene. Sa katunayan, ilang beses na siyang sinubukang ireto ng ina sa kinakapatid. Subalit hindi niya gusto ang babae. Parang nakababatang kapatid lamang ang turing niya rito. Imposible ba talaga na magustuhan mo si Serene, anak? I told you, Mom. Parang kapatid lang ang turing ko sa kanya. I don't like her that way. Alright. Sumusukong wika ng ina. Hindi rin nagtagal ay nagpaalam na ito. Pagkatapos niyang ihatid ang ina sa sasakyan nila ay bumalik siya sa trabaho. Samantala, sa isang mall hindi kalayuan sa restaurant ni Henry, ay matatagpuan ng isang gadget shop kung saan nagtatrabaho si Melissa bilang isang sales lady. Bakit nagmamadali kang umuwi, Melissa? Kuryosong tanong sa kanya ni Angie nang magpaalam siya rito pagkatapos ng shift niya. Magdadalawang taon na siya sa trabaho. Bago siya napasok sa trabahong yun ay dati muna siyang crew sa isang fast food chain.
Hindi nakatapos ng kolehiyo si Melissa. Nang magkasakit kasi ang kanilang ama 3 taon na ang nakalilipas, ay napilitan siyang huminto sa pag-aaral upang magtrabaho para masuportahan ang pag-aaral ng nakababatang kapatid na si Mercy. Sa kasalukuyan ay nasa huling taon na ang kapatid sa kolehiyo sa universidad sa probinsya nila. Kapag nakatapos ng kapatid ay sa kanya ipagpapatuloy ang naudlot na pag-aaral. May date kasi kami ngayon ni Carlos. Malaki ang ngiting sagot ni Melissa kay Angie. Nobyo ni Melissa si Carlos. Nagkakilala sila ng lalaki sa mall kung saan siya nagtatrabaho. Pagkatapos nitong bumili ng laptop sa shop nila ay kinuha rin ito ang number niya. Noong unay ayaw niyang makipag-date sa lalaki dahil mayaman ito. Subalit dahil sa kakukulit ni Carlos ay napao rin siya nito. Sa kasalukuyan ay 3 buwan na ang relasyon nila. Isang doktor si Carlos at dahil abala sa trabaho, tuwing weekend lamang sila nagkikita. Nang gabing yon ay may dinner date sila sa isa sa mga paborito nitong restaurant. Pagdating sa apartment na tinutuluyan ay nag-ayos si Melissa para sa date nila. Isang oras ang nakalipas ay nakarating siya sa Del Fieros, ang restaurant na pagkikitaan nila ng nobyo. Late na siya sa usapan nila dahil sa traffic, subalit wala pa roon si Carlos pagdating niya. Good evening, ma'am. Here is our menu. Ani kay Melissa ng waitress na nag-assist sa kanya. Ngumiti siya sa babae. Thank you. Pero mamaya na lang ako order pagdating ng kasama ko. Okay lang ba? Sure, ma'am. Ngiti nito bago siya iwan. Sandali lang sumulyap si Melissa sa menu bago isinara yon. Isang beses na siyang nadalhin ni Carlos sa restaurant na yon, kaya alam niya ang presyo ng mga pagkain doon. Dahil sa kanyang estado sa buhay, nakakakain lang si Melissa sa may mga kamahalang restaurant kapag inililibre sila ng boss niya. Subalit simula na makipag-date siya kay Carlos ay ilang mamahaling restaurant na ang napuntahan nila. Sa mga ganitong klaseng restaurant kasi siya dinadala ng binata. Wala siyang nagagawa kundi magpatianod sa nobyo dahil ito ang gumagastos sa bawat date nila. Inilabas niya ang cellphone para i-text si Carlos. Ilang minuto ang nakalipas ay natanggap niya ang reply nito. Ayon dito ay hindi ito makakarating dahil nagkaroon ito ng emergency sa trabaho. Sana kanina pa siya nag-text para hindi na ako nagpunta. Sayang ang pamasahe ko. Nakangusang wika niya sa sarili. Excuse me, ma'am. Wika ng isang baritonong tinig. Bumaling si Melissa sa nagsalita. Tumambad sa kanya ang isang waiter. Natigilan siya at wala sa sariling pinagmasdan ng lalaki. Matangkad ito at ubod ng gwapo. Ngumiti ang waiter bago inilapag ang isang baso ng tubig sa harap niya. Sumulyap siya sa baso ng tubig bago ibinalik ang tingin sa gwapong mukha nito. Sorry, aalis na rin ako. Hindi kasi makakapunta yung kasama ko. Alanganin ang ngiting wika niya sa kaharap. May pera naman siyang pangkain dahil kakasahod niya lang. Subalit nanghihinayang siya sa magagastos kapag sa naturang restaurant siya naghapunan. Tila bahagyang natigilan ang waiter bago ito muling humiti. Huwag ka munang umalis, ma'am. Del Fiero is offering complimentary meals to its customers tonight. Complimentary meal? Ibig sabihin, libre? Pangungumpirma niya. Yes, libre ma'am, wala kang babayaran. Del Fiero's offers this to customers from time to time. Try it before leaving, ma'am, para hindi masayang ang punta mo. Sure, thank you. Siyempre libre na yon ay tatanggi pa ba siya? Isa pa'y gutom na rin siya dahil hindi siya nakapagmerienda sa trabaho kanina. I'll ask our chef to prepare it for you, ma'am. Nakangiting sagot nito bago siya iwan. Kulang 20 minuto ang lumipas, bumalik ang gwapong waiter. Inilapag nito sa mesa niya ang isang plato ng steak at pasta. Bukod pa roon ay may dala rin itong wine. Ito yung complimentary meal nyo? Nabiglang tanong niya sa waiter. Sa pagkakatanda niya, iyon ang pinakamahal na dish sa restaurant na yon dahil yun ang order ni Carlos na una siyang dalhin doon ng nobyo. Yes, ma'am. This is one of the best sellers in our restaurant. Nakangiti pa rin sagot ng waiter. Hindi niya napigilang hindi mapatitig sa mukha ng lalaki. Mas lalo itong gumagwapo kapag gumingiti. Gwapo ang boyfriend niyang si Carlos, subalit hindi niya ikakaila na iba ang kagwapuhan ng lalaking kaharap. Para itong modelo o artista sa mukha at tindig nito. May ganito pala kagwapong waiter? Anya sa isip. Tumikim si Melissa at ibinalik ang tingin sa pagkain. Bigla siyang natakam. Rinig din niya ang pagwawala ng mga alaga sa tiyan. Sigurado kang libre to? Paninigurado niya.
Baka mamaya kasi singilin mo ako. Wala akong pambayad. Libre lang talaga yan, ma'am. Huwag kang mag-alala. Tumikhim siya at ngumiti sa waiter. Kung ganun, salamat. Enjoy the food, ma'am. Nakangiting sagot nito. Bahagya pa itong yumuko at bago tumalikod sa kanya. Pagkatapos niyang sundan ng tingin ang waiter ay ibinalik niya ang tingin sa pagkain. Bigla ay nawala ang disappointment niya sa hindi pagsipot ni Carlos sa date nila. Akala ko ang malas ng araw na to ngayon. Ang swerte pa rin pala. Masayang wika niya sa sarili sa gitna ng pagkain. Kahit sarap na sarap siya sa kinakain ay binagalan niya ang bawat pagsubo. Total ay minsan lang siya makakain sa ganitong klaseng restaurant. Enjoyin na niya. Tapos libre pa. Saktong pagkaubos niya sa laman ng kanyang wine glass ay muling lumapit sa kanya ang gwapong waiter. How was it, ma'am? Did you enjoy the dish? Nakangiting tanong nito. Yes, thank you. Ang sarap ng steak at pasta, pati na rin tong wine. Obvious naman siguro sa plato ko. Anya at bahagyang natawa. Mahina ring natawa ang lalaki bago kinuha ang simot na plato. Pagkatapos niyon ay nilapag nito sa harap niya ang dala nitong isang slice ng cake. Napakurap siya. May libre ding dessert? Yes, ma'am. Grabe, ang bait naman ng may-ari ng restaurant na to. Hindi ba siya malulugi? Hindi napigilang tanong niya sa waiter. Bahagya itong natawa. Don't worry, hindi ma'am. Please enjoy your dessert. Anito bago siya muling iwan. Tulad ng main course, na-enjoy niya ang dessert. Nang oras na para hingi ng bill, kabado siya dahil baka magbayad siya. Subalit tulad ng sinabi ng waiter ay wala nga siyang binayaran kahit na piso. Pakisabi sa boss mo, salamat. Wika niya sa waiter. You're welcome, ma'am. I hope you come again to Del Fieros. Magalang na wika nito bago siya iwan. Bago siya lumabas ay nagpunta muna siya sa restroom. Saktong paglabas niya ng restaurant nang tumunog ang cellphone niya. Huminto siya at sinagot yun. Carlos? Hey, kumusta? Tapos ka na sa trabaho? Bungad niya sa nobyo na siyang nasa kabilang linya. Narinig niya ang tila paghugot nito ng hininga. I need to tell you something, Melissa. Ano yon? I'm breaking up with you. Nalaglag ang panga niya sa sinabi nito. Anong sinabi mo? I'm breaking up with you. Kailangan na nating maghiwalay. Napahigpit ang hawak niya sa cellphone. Anong problema, Carlos? Bakit bigla ka nalang nakikipaghiwalay sa akin? Gusto ng parents ko na makapag-date ako sa anak ng business partner nila, Melissa. I can't date her when I'm still in a relationship with you. So we need to break up. Hindi makapaniwalang napasinghap siya. Ganun-ganun na lang yon? Dahil gusto kang ireto ng mga magulang mo sa ibang babae, makikipaghiwalay ka sa akin? I can't say no to my parents. Paano ako? Yung relasyon natin, hindi mo man lang ba ako ipaglalaban? Pagka na natawa si Carlos sa kanyang linya. I like you, yes. Pero hindi ibig sabihin nun, seseryosohin na kita. We're just having fun, Melissa. Having fun? Laro-laro lang pala sa iyong relasyon natin? Of course. Ano bang akala mo? Seryoso ako sa'yo. Sa tingin mo talaga seseryosohin kita? Sales lady ka lang? Umahon ang matinding galit sa dibdib niya sa huling sinabi nito. Kung alam ko lang na ganyan pala talaga ang ugali mo, sana hindi na ako nagpauto sa'yo. Sana hindi ako pumayag na makipag-date sa'yo. Sana hindi ko sinayang ang oras ko sa'yo. Narinig niya ang sarkastikong tawa nito. Stop acting as if hindi ka nag-enjoy sa mga date natin. Naging galanting boyfriend ako sa'yo. Huwag mo akong sumbatan dahil hindi ko hiningi sa'yo lahat ng binigay mo sa akin. At hindi ko hiniling sa'yo na dalhin mo ako sa mga lugar na nakasanayan mo. Mariing sagot niya sa lalaki. Let's stop this drama. I'm hanging up, Melissa. Bago pa nito putulin ang tawag ay inunahan na niya ito. Pagkatapos ibaba ang cellphone ay tila nanghihinang napaupo siya sa bakanting parking curb ng restaurant. Bigla ay tila nawalan siya ng lakas na kumilos. Kasabay niyon ay ang pagbagsak ng luha mula sa kanyang mata. 3 buwan lang ang relasyon nila ni Carlos, subalit naging totoo siya sa binata. Bukod sa nabigla siya sa biglaang pakikipaghiwalay nito, ay labis na nasaktan siya sa mga sinabi nito. Excuse me, ma'am. Pasimple niyang pinunasan ang luhang lumanda sa pisngi niya nang marinig ang pamilyar na barito ng tinig. Nang ibaling niya ang tingin sa nagsalita, ay sumalubong sa kanya ang mukha ng gwapong waiter sa restaurant.
Anong ginagawa mo rito? Tanong niya sa lalaki. Naiwan mo to sa CR. Nito at inabot sa kanya ang pamilyar na brand ng lipstick niya. Salamat. Nahihiyang sagot niya. Marahang umiti ang lalaki, subalit nagtagal ang tingin nito sa mukha niya. Are you okay? Tanong nito bago tumikim. I'm sorry, I didn't mean to pry pero aksidente kong narinig yung sinabi mo sa kausap mo. Then after that, I saw you crying. May kinuha ito sa bulsa at inabot sa kanya. Panyo iyon. Here, gamitin mo. Don't worry, malinis yan. Salamat. Kasabay ng pagtanggap niya sa panyo nito ay muling nagbadya ang mga luha niya. If it's okay with you, you can talk to me about it. Marahang wika nito bago naupo sa tabi niya. Sa sinabing yun ng lalaki ay bigla na lamang bumagsak muli ang mga luha niya. Yung walang yakong boyfriend, tumawag lang para makipaghiwalay sa akin. Hindi napigil ang sambit niya. Pagkatapos na yun ay namalayan na lamang niya ang sarili na nagkukwento sa waiter. Akala ko seryoso siya sa akin. Tapos nalaman ko na laro-laro lang pala sa kanya tong 3 months na relasyon namin. Anong akala niya sa akin? Laruan? Pagkatapos magsawa biglang itatapon? Tapos ininsulto pa niya ako. Gago yung ex-boyfriend mo. Wika ng katabi. Tumango siya rito bilang pagsang-ayon. Ang kapal ng mukha niya na isumbat sa akin yung mga ginastos niya sa relasyon namin. Hindi ko naman hiningi mga yun. Porkit mamayaman siya may karapatan na siyang gawin yun. That guy is an ass. You should be thankful na hiwalay na kayo. At least, nalaman mo na kung anong klaseng lalaki siya. Muli ay tumango siya kasabay ng pagsinghot. Tama ka. Pasalamat pa rin ako dahil hindi kami nagtagal. You'll get over him. Oo naman no. Hindi ako mag-aaksaya ng panahon na iyakan siya. Ngayon lang to. Bukas hindi na. Good. Bumaling siya sa katabi at maliit na ngumiti. Salamat dito sa panyo at sa pakikinig. Pasensya na sa biglang pagdadrama ko. Hindi maintindihan ni Melissa kung bakit magaan ang loob niya sa lalaki. Siguro ay dahil sa maamo nitong muka at magandang ngiti. Ngumiti ito. Walang anuman, ma'am. Teka, may trabaho ka pa ata. Naku, pasensya na. Tumayo siya mula sa inuupuan at pinagpag ang suot na pantalon. It's okay, tapos na ang duty ko. Anang lalaki na tumayo na rin. Napanguso siya. Kasi sa bagay, mukhang mabait naman ang boss mo. Pinakain nga ako ng libre eh. Mahina itong natawa. Pauwi ka na? Oo. Sige, anong oras na rin kaya mauna na ako sa'yo. Mag-ingat ka, miss. Salamat. Bagya siyang kumuway bago naglakad palayo sa restaurant. Habang sakay ng jeep pa uwi ay sakalang naalala ni Melissa na hawak pa niya ang panyo ng lalaki. Natigilan siya nang mapansin na may nakabordang letra sa isang sulok na yun. HDF? Initials kaya ito ng pangalan niya? Anya sa sarili habang nakatingin sa 3 letrang naroon. Napanguso na lang siya bago tipid na napangiti sa sarili. Sa kabila ng sinapit ng relasyon niya, ay gumaan ang dibdib niya pagkatapos maglabas ng sama ng loob sa waiter. Kinabukasan pagdating ng break time sa trabaho, ay inusisa siya ng kaibigang si Angie. Kamusta ang date niyo ng jowa mo kahapon, Melissa? Teka, bakit parang puyat ka? Huwag mo sabihing dinala ka sa biglang liko ni Carlos. Tanong ni Angie. Break na kami ni Carlos. Sagot niya na nakapagpalaglag sa panga ng kaibigan. Ha? Paano nangyari yun? May date ka mo kayo kahapon. Hindi niya ako sinipot sa date namin kahapon. Tapos bago ako umuwi sa apartment, tumawag siya para makipag-break. Pagkakwento niya, muling umahon ang galit sa dibdib niya nang maalala ang mga pinagsasabi ni Carlos. Walang yan naman pala ang lalaking yun. Ang kapal ng mukha na sabihin sa'yo yun. Ikaw nung kinulit-kulit niya na makipag-date sa kanya tapos ganito pala ang gagawin niya. Nagigigil na wika ni Angie matapos niyang ikwento rito kung paano nakipaghiwalay sa kanya si Carlos. I'm sorry, Melissa. Isa ako sa mga pumilit sa'yo na i-date si Carlos. Akala ko naman kasi mabuting tao ang lalaking yun. Pakitang gilas lang pala ang walang ya. Tipid nang ngumiti siya sa kaibigan. Huwag kang mag-alala, okay lang ako. Makaka-move on din ako agad sa lalaking yun. Hindi naman siya ganun kagwapo para iyakan ko ng todo, no? Simula talaga ngayon, hindi na ako magpapadala sa mga lalaking tulad niya. Kung magbo-boyfriend ako, ayoko na ulit ng mayaman.
Di baling walang pera basta hindi mayabang at totoo sa akin. Minalas ka lang kay Carlos pero hindi naman lahat ng mayamang lalaki tulad niya, Melissa. Basta. Saka ko naiisipin yung love life na yan kapag yumaman na ako. Sa ngayon, trabaho na lang muna nga tupagin ko. Sa huling wika niya kay Angie. Sa kabila ng kasalukuyang estado sa buhay, hindi nawawalan ng pag-asa si Melissa na makakaahon siya sa kahirapan. Naniniwala siya na makakabalik siya sa pag-aaral, makakatapos at magkakaroon ng magandang trabaho sa hinaharap. Sa sumunod na mga araw ay naging abala si Melissa sa trabaho. Araw ng Martes, 3 araw mula na makipaghiwalay sa kanya si Carlos. Muli ay agad siyang nagpaalam kay Angie pagka-out niya sa trabaho. Bakit nagmamadali ka namang umuwi, Melissa? Tanong ni Angie. May dadaanan pa kasi ako. Balak niyang dumaan sa Del Fieros para isauli ang panyo na ipinahiram sa kanya ng gwapong waiter noong gabing hiwalayan siya ni Carlos. Nang maglawa siya kahapon ay muli niyang nakita ang panyo at naisip na baka espesyal ang panyong yon sa lalaki dahil sa burda niyon. Muli siyang napangiti nang bumalik sa kanya ang gwapong mukha ng lalaki at ang kabaitang ipinakita nito sa kanya. Good evening, ma'am. Do you have a reservation? Bungad na tanong kay Melissa ng babaeng waitress na sumalubong sa kanya sa entrance pagdating niya sa restaurant. Good evening din. Hindi ako kakain. May isusoli lang ako sa isa sa mga waiter niyo rito. Anya sa babae. Sino waiter po, ma'am? Anong pangalan niya? Alanganin siyang napangiti dahil hindi niya alam ang pangalan ng naturang waiter. Bakit kasi nakalimutan kung tanungin naman lang ang pangalan niya? Anya sa sarili. Hindi ko alam ang pangalan niya eh. Pero siya nag-asikaso sa akin nung nagpunta ako dito, Sabado ng gabi. Sabado ng gabi, ma'am? Anito at binanggit pa ang eksaktong petsa ng araw na tinutukoy niya. Oo, siya yung nagbigay sa akin ng complimentary meal. Tumikim siya at bahagyang napanguso bago sinubukang ilarawan ang mukha ng lalaki. Matangkad siya, siguro mga nasa 6 feet ang height. Tapos gwapo, makapal ang kilay niya. Malalim ang mga mata, matangos ang ilong. Tapos may nunal siya sa kaliwang sentido. Basta gwapo talaga siya, miss. Si Sir Henry palang tinutukoy niyo, ma'am. Napangiting wika ng waitress sa kanya. Sir Henry? Napakurap na tanong niya. Yes, ma'am. Maupo po muna kayo, tatawagin ko si Sir Henry. Iginiya siya nito sa isang bakanting mesa. Nagtatakang sumunod si Melissa sa waitress. Sir Henry daw? Kung ganon, head waiter siya ng restaurant? O baka naman manager? Anya sa isip nang iwan siya ng waitress sa mesa. Ilang sandali pa'y bumalik ang waitress. Ma'am, nasa kusina po si sir. For the meantime, he asked me to serve you this. Anito at inilapag sa harap niya ang isang slice ng cake. Napakurap siya sa babae. Teka, miss. Yung si Henry, ano siya dito? Head waiter ba? Manager? Ngumiti ang waitress. Si Sir Henry ang may-ari nitong restaurant, ma'am. He's the president and chief operating officer of Del Fierro Group of Companies. Nalaglag ang panga niya sa narinig. Siyang may-ari ng restaurant? Yes, ma'am. Hanggang sa muli siyang iwan ng babae ay nakaawang pa rin ang mga labi niya. Hindi siya makapaniwala sa sinabi nito. Siyang may-ari ng restaurant? Kaya ba ang gwapo niya para maging waiter? Tanong niya sa isip. Ibinaling niya ang tingin sa pagkain nasa harap niya. Natatakam siya subalit hindi niya yun kinalaw. Sa halip ay tahimik na naghintay siya. Hindi nagtagal, natanaw na niya si Henry. Ang gwapong lalaki na inakala niyang waiter. Agad niyang napansin na iba ang suot nito kaysa noong gabing una niya itong nakita. Sa halip na waiter's uniform ay nakaputing long sleeve ito at itim na slacks. Hi, bumalik ka dito sa restaurant. Nakangiting wika ni Henry nang makalapit sa kanya. Sorry kung pinaghintay kita. May nasikaso lang ako sa kitchen. Hindi mo ginalaw tong cake? Hindi mo ba gusto? Anito bago inuko pa ang bakanting silya sa harap niya. Busog pa kasi ako. Tipid nang umiti siya bago napalunok. Totoo ba yung sinabi ng waitress? Hindi ka pala waiter dito? Yeah, I'm actually the owner of this restaurant. Last Saturday, kulang kami sa staff kaya tumulong ako sa mga empleyado ko. Nahihiyang natawa si Melissa, lalo na nang maalala ang naging interaction niya rito noong gabing yon.
Nakakahiya. Ikaw palang may-ari nito tapos kung ano-anong sinabi ko. Ngumiti ito at nag-angat ng kilay. Why are you apologizing? Wala ka namang masamang sinabi ng gabing yun. You even praised me. Sabi mo mabait ang owner ng restaurant na to. Oo. Salamat ulit sa complimentary meal nung gabing yun. Pati sa ipinahiram mong panyo. You're welcome, miss. Teka, you haven't told me your name yet. Nakalimutan ko ring itanong bago ka nagpaalam ng Sabado. Melissa, sir. Sir? Henry na lang. Mga empleyado ko lang ang tumatawag sa akin ng sir. Hindi naman kita empleyado. Tumikhim siya bago napanguso sa sinabi nito. Unti-unti ay nawala ang pagkailang niya dahil sa palakaibigang boses nito. Nagpunta nga pala ako dito para isoli sa'yo tong panyo mo. Henry, nakita ko kasi yung burda dito sa panyo kaya naisip ko na baka importante ito sa'yo. Inilahad niya rito ang malinis na panyo nito. Ngumiti si Henry. Salamat, miss. You're right. Importante sa akin ang panyo na to. It was my mom who embroidered my initials there. Nako, mabuti pala na isoli ko. Sige. Ito lang naman ang sadya ko kaya mauna na ako. Pasensya na rin kung naistorbo kita sa trabaho mo. Teka, Melissa. You can't leave yet. Natigilan siya sa akmang pagtayo. Kailangan mo munang galawin yung pagkain. Bawal dito sa restaurant namin nang umalis nang hindi kumakain. Talaga? Napakurap na tanong niya bago sulyapan ng cake at iced tea sa mesa. Sorry, nahiya kasi ako kanina. Nagulat ako na ikaw pala yung may-ari nitong restaurant. I'll appreciate it if you'll eat it. Or do you want something else? Full meal perhaps? Umiling-iling siya. Hindi. Kumain ako bago nagpunta dito kaya busog pa naman ako. Ayos na tong cake. Pero sigurado ka bang libre ulit to? Don't worry, hindi naman ako malulugi. Kung okay lang sa'yo, sabayan kitang kumain. Ha? Oo naman, okay lang. Sa sinabi niyang yon ay nagtawag ito ng waitress. Stella, 1 blueberry crumble cheesecake and orange juice for me please. Anito sa babae bago bumaling sa kanya. May gusto ka bang iba, Melissa? Wala na. Salamat. Bumaling ito sa waitress. That's all, Stella. Pag-alis ng tauhan ay ibinalik nito ang tingin sa kanya. Nabanggit mo kanina na galing ka sa trabaho. Saan ang trabaho mo? Sa mall. Sales staff ako sa isang gadget store doon. Really? Anong shop yun? Tamang-tama, kailangan kong bumili ng bagong laptop. Pinanggit niya sa kaharap ang pangalan ng shop. I might visit there one of these days. Okay lang ba? Bakit naman hindi? Hindi naman ako may-ari ng shop. Nagtatrabaho lang ako doon. Saka potential customer ka, so welcome na welcome ka ron. Bahagya itong natawa. Oo nga naman. Nangiti siya. Noong nalaman niya na hindi ito waiter, ay nakaramdam siya ng matinding hiya. Subalit habang nakakausap niya ang lalaki ay muli siyang nagiging komportable rito. Sa kabila ng estado sa buhay ay halata niya na down to earth si Henry. Maayos din itong makitungo sa mga empleyado nito. Kahit nang malaman nito na sales lady lang siya, ay hindi niya ito nakitaan ng diskriminasyon sa muka. Pagdating ng cake ni Henry ay nagsimula silang kumain. How was it? Do you like the taste? Oo, ang sarap nito. Kakaiba yung lasa sa ibang cake na natikman ko. It's one of our best sellers here. Hindi na nakapagtataka. Ang sarap eh. Ang gagaling ng mga chef niyo rito. Thank you, Melissa. I'm flattered na nagustuhan mo. Ako nag-develop ng recipe na yan. Napakurap siya. Ikaw? Teka, chef ka rin ba? Nakangiting tumango ito. Yes. Aside from managing a restaurant, I'm also a chef. Wow, ang galing mo naman. Ang bata mo pa pero ang successful mo na sa buhay. Hindi napigil ang wika niya. Hula niya ay nasa late 20s to early 30s lamang ang edad nito. Hindi naman. Sinuwerte lang ako dahil sa mga magulang ko. Itong restaurant na to, sila lang nagtayo. Ipinasa niya lang sa akin ng pagmamahala. All the success of our restaurant business goes to him. Napatango si Melissa sa pagiging humble nito. Hindi naman siguro mapapanatili yung success ng restaurant business niyo kung hindi ka magaling na leader. Sabi ng ex-boyfriend ko, sikat daw tong Del Fieros. Ex-boyfriend? Siya ba yung nakipaghiwalay sa'yo nung gabing yun? Oo, siya nga. Bahagyang umangat ang kilay nito. Sabi mo hindi mo na siya iiyakan ulit.
I hope you're true to your words. Natawa siya. Hindi na talaga. That's good. Hindi mo deserve ang mga lalaking katulad niya. Isang ngiti ang isinagot niya sa lalaki bago ipinagpatuloy ang pagkain. Pagkatapos kumain ay nagpaalam na siya kay Henry. Sakto rin na tinawag ito ng staff nito. Sige, mauna na ako, Henry. Salamat ulit ha. Thank you also, Melissa. I'll see you soon, okay? Ha? Bakit? Bibili ako ng laptop, remember? Oo nga pala. Sige, punta ka na lang sa shop. Hindi na malayo ni Melissa na nakangiti siya habang pauwi. Pagdating sa apartment, habang nakahiga at nagpapaantok, ay hinanap niya ang pangalan nito sa internet. Ganun na lamang ang paglaglag ng panga niya nang makitang hindi lang basta mayaman si Henry Del Fierro. Isa pala itong bilyonaryo. Anak ito ng restaurateur na si Harry Del Fierro at apo ng business mogul na si Marcos Tolentino. Grabe, ang low-key naman niya para sa isang bilyonaryo. Wika niya sa sarili. Ang mukha ng gwapong binata at impormasyon tungkol dito ang laman ng isip niya hanggang sa makatulog. Kinabukasan ay day off niya sa trabaho. Sa halip na umuwi sa kanyang pamilya sa Laguna, ay pinili niyang maglinis ng buong apartment. Araw ng Huwebes, pagbalik niya sa trabaho ay sinalubong siya ng malaking ngiti ng kaibigang si Angie. Melissa, may naghahanap sa iyong customer kahapon. Diyos ko, day, ang guwapo. Halatang mayaman. Bungad sa kanya ng babae. Natigilan siya sa narinig. Guwapo at mayaman? Oo, Henry daw ang pangalan ni Sir. Sobrang guwapo talaga. Pati si Ma'am Sarah natulala sa mukha ng lalaki eh. Anito na ang tinutukoy ay ang store manager nila. Hala, tinotoo nga niyang pagpunta dito. Wala sa sariling wika ni Melissa sa sarili. Halatang disappointed si Sir Pogi nung sabi ko na day off ka, pero bumili pa rin ng laptop. Tuwang-tuwa si Ma'am kasi yung pinakamahal ang binili. Ikaw ha, saan mo nakilala yon? Lapitin ka talaga ng mayaman na gwapo. Pagpapatuloy ni Angie. Huwag kang maintriga dyan. Nakilala ko lang yun sa restaurant tapos nabanggit ko na dito ako nagtatrabaho sa gadget store. Paliwanag niya sa kaibigan. Nakadama siya ng panghihinayang dahil wala siya sa shop nang magpunta si Henry. Sus, parang type ka ata, Melissa. Nanunukso ang ngiting wika ni Angie. Ano ka ba? Huwag kang malisyosa. Mabait lang talaga yung tao. Eh ikaw, mukhang crush mo ah. Kaya ba parang move on ka na agad kay Carlos ha? Kung sa bagay, kung ako makakakilala ng lalaking kasing gwapo ni Sir Henry, aba, baka wala pang isang minuto o limot ka nang walang yung Carlos na yun. Ngumuso siya sa kaibigan. Crush ko lang yung tao dahil bukod sa gwapo, humahanga ako sa kabaitan niya. Pero hanggang dun lang yun. Alam mo ba kung gaano kayaman ng lalaking yun? Bilyonaryo yun, kaya mas malayo pa sa pagtama sa loto na papatulan na ng katulad ko. Saka alam mo naman yung sinabi ko na ayaw ko na mag-boyfriend ng mayaman. Saka na lang kapag mayaman na rin ako. Seryoso? Bilyonaryong lalaking yun? Nabiglang gagad ni Angie. Oo, kaya kahit gaano pa ako kaganda, hindi ako papatulan nun. Wika pa niya bago lumabas ng locker room para magsimula sa trabaho. Habang nagtatrabaho ay hindi na siya inintriga ni Angie. Hapon ng araw na yon, malapit na siyang mag-out sa trabaho nang isang pamilyar na lalaki ang pumasok sa shop. Napakorap-korap siya sa harap ng gwapong mukha ni Henry Del Fierro. Hi, Melissa. Nakangiting bati ng lalaki. Nagpunta ako dito kahapon pero sabi ng katrabaho mo day off mo raw. Tumikhim siya bago gumanti ng ngiti. Oo, day off ko kahapon. Nabanggit nga ni Angie na bumili ka raw ng laptop. Oo. Kamusta naman? Bakit bumalik ka? May problema ba sa laptop na binili mo? Walang problema, pero bibili ulit ako. 100 units sana. Nabigla siya. 100 pieces? As in, 100 laptop ang bibilhin mo? Oo, ibibigay ko sa mga manager at supervisor ng restaurant. Tumikhim siya. Teka sir, tatawagin ko lang yung store manager namin para makausap mo. Sir? Bahagyang nakaangat ang kilay na gagad nito. Customer ka namin, dapat lang na sir ang itawag ko sa'yo. Sige sir, tawagin ko lang ang manager namin. Sagot niya bago ito iwan. Pagbalik niya ay kasama na niya ang store manager nila na siyang lumapit kay Henry para mag-asikaso sa binata. Habang kausap si Henry ng manager nila ay nilapitan siya ni Angie.
Grabe, ang yaman ni Sir. Bibili ng 100 units ng high-end laptop para ipamigay sa mga empleyado niya? Sana all. Mahinang wika sa kanya ng babae. Ano ka ba? Marinig ka. Bulong niya rito pabalik. Thank you so much for trusting our shop, sir. Wika ng manager niya kay Henry pagkatapos mag-usap ng mga ito. Dahil sa dami ng unit na balak bilhin ng binata, kailangan pa nitong balikan ang mga yon dahil kulang ang available unit sa shop nila. You're welcome, sagot ni Henry sa manager bago sumulyap sa kanya. But you should also thank Melissa. Sa kanya ko nalaman tong shop niyo. I hope mabigyan siya ng bonus. Napakorap siya sa narinig bago bahagyang nag-init ang mga pisngi. Don't worry sir, may bonus ang lahat ng staff ko, lalo na tong si Melissa. Bakas ang tuwa sa mukhang wika ng manager. Nakangiting tinapik pa siya nito sa balikat bago nilagpasan para dumiretso sa counter. Salamat dahil dito mo sa shop namin piniling bumili ng mga laptops, Sir Henry. Tuwang-tuwa yung manager namin. Baling ni Melissa kay Henry habang hinihintay nito ang resibo ng pinamili mula sa manager nila. You're welcome, Melissa. By the way, anong oras pa lang labas mo? Actually, tapos na ang trabaho ko. Hinihintay lang kitang makaalis bago ako mag-out. Ngumiti si Henry. Then, can I invite you to dinner after this? Ha? Bakit? Nabiglang tanong niya. Tumikhim si Henry. I want to offer you a side job. Pwede nating pag-usapan pagkatapos ng trabaho mo dito. Puno man ang tanong sa isip, sa huli ay napatango na lamang siya sa lalaki. Sige, pwede ako paglabas ko dito. Tulad ng sinabi ni Henry, hindi ito agad lumabas ng shop dahil hinintay pa siya nitong mag-out sa trabaho. Bakit hinihintay ka ni Mr. Pogi? Usisa ni Angie habang nasa locker room sila. Pareho silang opening shift ng kaibigan kaya tapos na rin ito sa trabaho ng araw na yon. May iaalok daw siya sa akin na racket. Talaga? Anong racket yan? Baka naman pwede rin ako dyan, Melissa. Mukhang ang galante pa naman yung boss. Hindi ko pa alam kung anong klaseng trabaho yung iaalok niya eh. Kahit anong trabaho, ayos lang sa akin, basta siya ang boss. Nakangising wika ni Angie. Napapailing na natawa siya sa kaibigan. Paglabas ng locker room at pagkatapos makapagpaalam sa manager nila, ay niyaya na niya si Henry palabas ng shop. I don't want to take too much of your time, so dito na lang tayo sa mall kumain. Madami namang masarap na restaurant dito. Decide where you want us to eat. Wika ni Henry habang naglalakad sila sa loob ng mall. Doon na lang tayo sa fast food. Yun lang kasi ang offered ko eh. Pero baka hindi ka naman kumakain sa ganun. Nahihiyang baling niya sa lalaki. Ngumiti si Henry. Don't worry, it's my treat. Ako nagaya sa'yo, di ba? At tungkol sa huling sinabi mo, kumakain ako sa fast food. Talaga? Kumakain ng tulad mo sa fast food? Hindi makapaniwalang gagad niya. Tulad kung ano, Melissa? Bilyonaryo. Sorry, na-curious kasi ako sa'yo kaya tiningnan kita sa internet. Ang yaman pala ng pamilya mo. My family may be well off, but my status in life doesn't define me as a person. Normal na tao lang ako tulad mo. There's nothing special about me. Kaya wag ka sanang mailang sa akin. Saka sanay akong kumain ng kung ano-anong pagkain. I don't think magiging chef ako kung maarte ako sa pagkain. Muntik na siyang mapatulala sa sinabi ni Henry. Unang beses pa lang niyang nakausap ang lalaki ay napansin na niya na iba ito sa mga mayayabang nakasalamuhan niya. So, kumakain ka rin ng street food? Muli ay namamanghang tanong niya. Favorite ko yung kwek-kwek at calamares. Nakangising sagot nito. Namilog ang mga mata ni Melissa. Bigla niyang naalala ang tila ng didiring ekspresyon sa mukha ng dating nobyong si Carlos nang mabanggit niya rito na mahilig siya sa fishball. Ang arte pala talaga ng hayop na lalaking yun. Wika niya sa isip. So, okay lang sa'yo na sa fast food tayo kumain? Tanong pa niya kay Henry. Ngumiti ito. Kung doon talaga ang gusto mo, then sure. Hindi siya makapaniwalang sa isang sikat na fast food restaurant sila napadpad ni Henry. Habang umu-order ay halatang pinagtitinginan ito ng ilang nakapila. Ano yung iaalok mong trabaho sa akin, Henry? Tanong niya sa lalaki pag upo nila sa mesa. Nasa isang sulok na bahagi sila ng fast food. Let's eat first, shall we? Ngiti ni Henry. Inilapag nito sa harap niya ang pagkain niya. Pareho silang umorder ng chicken at burger meal. Sorry, curious kasi ako. Bahagyang natawang sagot niya bago binuksan ang balot ng burger. Kumagat siya roon.
Sumunod naman sa kanya si Henry. Habang kumakain ay hindi niya napigilang pagmasdan ng lalaki. Kahit simpleng burger lang ang kinakain nito ay napaka-elegante nitong tingnan. Pwede na siyang pumalit bilang endorser ng McDo. Anya sa isip. You're looking at me. May dumi ba ako sa muka? Tanong ni Henry. Bahagyang nakaangat ang kilay sa kanya. Gusto niyang sabihin na nakakamangha ang kagwapuhan nito. Mabuti na lang at napigilan niya ang sarili. Na-amaze lang ako. Di ko akalain na kumakain ka talaga ng fast food. Natawa ito bago uminom ng soft drink. I told you, I'm an ordinary person. Nabigla lang ako. Yung si Carlos kasi maarte sa pagkain. Tapos ikaw na bilyonaryo, walang kaarte-arte. Ngumuso siya at muling kumagat ng burger. Ngumiti lang si Henry bago siya inabutan ng tissue. May cheese ka sa pisngi, Melissa. Ay, sorry. Nahihiyang tinanggap niya ang tissue at pinunasan niya ang muka. Okay na ba? Okay na. Nakangiting sagot nito. Ngumiti rin siya bago ipinagpatuloy ang pagkain. So, pwede ko na bang malaman kung ano yung iaalok mong trabaho? Tanong niya nang matapos silang kumain. Tumikim ito at sumeryoso. I want to hire you as my fake girlfriend, Melissa. Napakurap siya sa kaharap. Fake girlfriend? Yes. I need to attend the party with my family next month. Birthday party ni Serene. Kinakapatid ko at anak ng matalik na kaibigan ni Mommy. The thing is, may gusto sa akin si Serene at ayaw niya akong lubayan kahit sinabi ko na sa kanya na hindi ko siya gusto. Naisip ko magdala ng girlfriend sa party niya para hindi siya makalapit sa akin. Wala kang totoong girlfriend ngayon kaya kukunin mo ko para magpanggap na girlfriend mo? Tanong niya sa lalaki nang makabawi sa mga sinabi nito. Exactly. Ikaw ang magiging date ko sa party ni Serene at ipapakilala kitang girlfriend sa mga taong nandun. Teka, sabi mo kasamang dadalo sa party ang pamilya mo. Ibig sabihin magpapanggap din akong girlfriend mo sa harap nila? Yes, you need to pretend to be my girlfriend in front of them. Napalunok siya. Bakit ako ang kinukuha mo? I don't have many female friends, Melissa. At hindi ko rin kilala ng pamilya ko, so you'll be perfect to pose as my girlfriend. Sa tingin mo mapapaniwala ko sila na girlfriend mo ko? Hindi naman ako mayaman tulad nyo. Hindi ko rin alam kung kaya kong umakting na mayaman. I won't ask you to fake your identity in front of them, Melissa. You just have to be yourself. Talaga? Maniniwala ang pamilya mo na pumatol ka sa isang sales lady? Hindi makapaniwalang gagad niya. Why not? Kung yung sales lady naman na yun ay tulad mo na maganda at mabait. Besides, my family doesn't judge people based on their status in life, Melissa. Nag-init ang mga pisngi niya sa unang sinabi nito. Nagagandahan pala siya sa akin? Anya sa sarili. Tumikhim siya bago bahagyang napanguso. Hindi ko alam kung kaya ko magpanggap na girlfriend mo, Henry. I'm going to pay you 100,000, Melissa. Sa sinabi nitong yon ay nalaglag ang panga niya. 100,000 para lang sa isang gabing pagpapanggap ko bilang girlfriend mo? Kung nalilitan ka, dadoblehin ko. O sabihin mo lang sa akin kung magkano ang gusto mong ibayad ko sa'yo. Naliliitan? Sobrang laki na nga nun. I mean, 5 buwang sahod ko na yun eh. Ngumiti si Henry. So, pumapayag ka na sa offer ko? Seryoso ka talaga na 100,000 ang ibabayad mo? Hindi pa rin makapaniwalang gagad niya. I'm serious, Melissa. I can add more kapag napaniwala natin si Serene na girlfriend nga talaga kita. Okay, payag ako. Kung kanina ay nagdadalawang isip siya, ngayon ay buo na ang loob niya. Hindi siya tanga para tanggihan ng ganun kalaking pera. Thank you, Melissa. Ngiti sa kanya ni Henry. Parang ako dapat ang magpasalamat sa'yo dahil ako ang inalok mo para maging fake girlfriend mo. Ang laki ng 100,000. Sobra pa yun na tuition ko para sa huling taon ko sa college. Wait, nag-aaral ka pa? Bahagyang nakakunot ang noong tanong nito. Hindi, pero hindi pa rin ako graduate. Third year ako nung huminto ako dahil kailangan ko magtrabaho. Nagkasakit kasi ang tatay ko. Next sem sana, bala ko nang bumalik sa pag-aaral. Total graduate na nun ang kapatid ko. Ilan kayong magkakapatid? 2 lang. Nasa Laguna yung kapatid ko kasamang mga magulang namin. Ako lang ang nandito sa Maynila. Nauwi sa pamilya nila ang usapan nila. Nalaman niya na ito lang ang chef sa mga kapatid nito. Ang isa nitong kapatid ay businessman habang ang ate nito ay isang modelo.
Okay lang sa'yo na mag-shopping muna tayo bago umuwi? Tanong nito paglabas nila ng McDo. Mamimili ng ano? Baling niya kay Henry. Formal party yung pupuntahan natin kaya kailangan mo ng damit na maisusuot. I know it's still weeks from now but I have free time to spare right now. Pwede na tayong mag-shopping ngayon. Okay lang naman sa akin. Ngumiti si Henry at iginiya siya sa isang mamahaling boutique store. Dito tayo mamimili? Natigilang baling niya sa binata. Yes, may iba ka bang gustong store? Napanguso siya. Kung siyang pabibilhin ni Henry ay siguradong sa ukay-ukay lang siya maghahanap ng formal na damit. Ang mahal kasi dito. Pwedeng ibawas mo na lang sa ibabayad mo sa akin yung bibilhin natin? Don't worry, sagot ko lahat ng bibilhin mo ngayon. Pagkatapos sabihin yun ay nagtawag ito ng staff para i-assist sila. This red one, sir? Siguradong bagay ito sa girlfriend mo. Pati na rin po itong colored champagne. Anyang staff at pinakita sa kanila ang dalang gown. Nanlaki ang mga mata niya sa sinabi ng staff. Bago pa niya itama ang babae ay naunahan na siyang magsalita ni Henry. Thank you, miss. Anito sa babae bago bumaling sa kanya. What do you think, love? You want to try this? Napaawang ang mga labi niya kasabay ng pag-iinit ng mga pisngi. Bakit tinawag niya akong love? Simula na ba ng pagiging fake girlfriend ko? Anya sa sarili. Sige lang. Wala sa sariling sagot niya kay Henry. Ngumiti ang lalaki at bumaling sa staff. She will try both. Wala tuloy sa hulog si Melissa nang magpunta sa dressing room. Hindi mawala sa isip niya ang pagtawag sa kanya ni Henry ng love. Ano ka ba, Melissa? Focus. Wika niya sa sarili bago isinukat ang dalang damit. Natigilan siya nang makita ang refleksyon sa salamin suot ang mamahaling dress na pinili ni Henry para sa kanya. Wow, may igaganto pa pala ako. Mahinang wika niya sa sarili. Pakiwari niya ay hindi siya ang nasa harap ng salamin. Isang beses pa niyang pinasadahan ng tingin ng sarili sa salamin bago lumabas. Naabutan niyang nakaupo sa sofa si Henry. Agad na dumako ang mata nito sa kanya. Tila saglit na natigilan ng lalaki bago lumapit sa kanya. Ano, okay ba, Henry? Ang ganda ng girlfriend ko. Nakangiting wika nito pagkatapos siyang pasadahan ng tingin. Nag-init ang mga pisngi niya. Girlfriend? Bahagyang umangat ang kilay nito. Ngayon pa lang, isipin mo ng boyfriend mo ko para masanay ka at hindi na mailang kapag dumating ang araw ng party. Tumango siya dahil may punto ito. So ano, okay ba talaga tong suot ko? Parang binubola mo lang ako eh. Hindi kita binubola. You look really pretty in that dress, love. Ngumuso siya at binaliwala ang pag-iinit ng mga pisngi. Kahit yata ba to maaapektuhan sa tingin ng lalaking to? Anya sa isip. Salamat. Nakakaganda pala talaga yung mga ganito kamahal na damit. Pabirong sagot niya. Maganda ka na talaga, pero lalo ka lang gumanda sa suot mo. Oo na, sige na, naniniwala na ako. So, ito na ang bibilhin natin? Try the other one. Gusto kong makita kung bagay din sa'yo. Sinunod niya si Henry. Aminado siya na nag-e-enjoy din siyang magsukat ng mga mamahaling gown. Ano, bagay ba ulit? Tanong niya kay Henry paglabas muli ng dressing room. Yun na ang ikatlong damit na isinukat niya. Bagay sa'yo lahat. Muli itong lumapit sa kanya. Gamit ang kamay ay inayos nito ang buhok niya na nagulo dahil sa pagsusukat ng damit. Muling nag-init ang mukha niya. So, anong bibilhin natin? Ikaw ang mamili kasi ikaw naman ang magbabayad. Let's buy them all. Sagot nito na ikinalaki ng mga mata niya. Seryoso ka? Ang mahal nito. Isang buwang sahod niya ay kulang pa para sa presyo ng isang gown. Sayang naman yung pagsusukat mo kung hindi naman natin bibilhin. Kaswal na sagot nito. Hindi ko naman magagamit ito lahat. Hindi naman ako nagpupunta sa mga party. Sayang naman. It's okay, Melissa. Consider it as a gift. Ngiti nito sa kanya. Sa huli wala siyang nagawa kundi sumunod na lamang kay Henry. Pagkatapos nitong bayaran ang mga binili nila ay dinala naman siya nito sa shop ng mga sapatos. Okay na to sa akin. Ayoko nang masyadong mataas ang heels. Hindi ako sanay. Nakangusong wika niya nang ipakita kay Henry ang dinampot niyang sapatos mula sa estante ng shop. Try it. Nakangiting sagot nito. Naupo siya sa couch. Ganoon na lang ang panlalaki ng mga mata niya nang kunin sa kanya ni Henry ang sapatos bago lumuhod sa harap niya. Come on, give me your right foot.
Marahang wika nito. Teka Henry, ako na. Ano kasi, madumi yung paa ko. Nag-angat ito ng tingin sa kanya. Nakasapatos ka, paano magiging madumi? Ano kasi, baka may amoy, nakakahiya. Tila naaaliw lang na nag-angat ito ng kilay. Let's see, kapag may amoy, lalayo ako. Bahala ka ha, winarningan na kita. Huwag mo akong sisihin kapag nahilo ka bigla. Natawa ito. Okay, don't worry. Kagat ang ibabang labing hinubad niya ang suot na sapatos. Wala namang amoy ah. Niloloko mo lang yata ako, Melissa. Nakangusang baling sa kanya ni Henry. Marahang hinawakan nito ang paa niya para isuot doon ang hawak na sapatos. Tila may kuryenteng gumapang sa balat niya dahil sa ginawa nito. Halos pigil niya ang hininga hanggang sa ibaba nito ang paa niya. It looks good on you. Nakangiting wika ni Henry. Oo nga, maganda. Tulad sa naunang shop, hindi lang isang pares ng sapatos ang binili ni Henry para sa kanya. Grabe, ang dami nitong pinamili mo. Pakiramdam ko, mas mahal pang halaga nito sa ibabayad mo sa akin. Wika niya habang pauwi na sila. Lulan sila ng sasakyan ni Henry. Then, dodoblehin ko ang ibabayad ko sa'yo para maging mas malaki yun. Uy, wag. Ang laki-laki na nga nun eh. Ngumuso siya at bumaling sa daan. Sigurado ka talaga na ihahatid mo pa ako sa apartment? Sabi ko naman sa'yo okay lang na hindi. I insist, Melissa. Ang dami natin pinamili oh. Kaya ko naman dalhin ng mga yan. Sa looban pa kasi yung apartment ko eh. Medyo masikip yung kalsada papunta doon. Si Carlos nga, ni minsan ay hindi siya naihatid sa apartment niya dahil natatakot itong magasgasan ng kotse nito. Bale walang umiti lang si Henry. Don't worry, magaling naman akong driver. Basta ihahatid kita, okay? Sige, bahala ka. Makulit ka rin eh. Nakangusang sagot niya na mahinang ikinatawa lang nito. 30 minuto ang nakalipas ay nakarating sila sa compound kung saan matatagpuan ang apartment niya. Dahil maliit ang kalsada ay naging mabagal ang patakbo nito sa sasakyan. Ikaw lang mag-isa ang nakatira sa apartment mo, di ba? Are you safe here? Tanong nito. Oo naman, kahit madaming tao dito sa lugar namin, safe naman dito. Saka mababait ang mga tao. Madami nga lang marites. Marites? Mga chismosa. Natatawang sagot niya. Kapag nakita ako ng landlady ko at ng mga kumare niya na bumaba sa kotse mo na madaming dala, baka isipin nila na sugar daddy kita. Sugar daddy? Ang bata ko naman maging sugar daddy. Siguro dapat magpakita ako para makita nila na boyfriend mo ko, hindi sugar daddy. Pabirong umingo siya. Huwag na, baka pagkaguluhan ka pa nila. Umangat ang kilay nito. Ayaw mong pagkaguluhan nila ako? I didn't know na possessive pala ang girlfriend ko. Kahit muling nag-init ang mukha niya nang banggitin nito ang salitang girlfriend ay natawa siya. Concern lang ako sa'yo. Ayaw mo siguro sa possessive na girlfriend, no? Depende. Paanong depende? Kapag ikaw, ayos lang sa akin. Nagwala ang puso ni Melissa sa sagot nito. Grabe ka, ang galing mong bumanat. Nakakapagtaka tuloy na wala kang girlfriend. Natawa ito. Bukod sa busy ako sa trabaho, I guess hindi ko palang nakikita yung babaeng pipiliin kong gawing priority kaysa sa trabaho. Ang swerte naman ng babaeng yun. Imagine, ang perfect nitong si Henry. Wika niya sa isip. Pagdating sa tapat ng apartment building niya ay bumaba rin si Henry ng sasakyan. Sigurado ka talaga na bababa ka rin? Baka mapagtripan tong kotse mo. Nag-aalalang wika niya sa binata. Hindi naman siguro. Sabi mo mabait ang mga tao dito, di ba? Besides, sa 3rd floor pa pala yung apartment mo. Ako na magdadala ng mga pinamili natin. Napangiti siya sa pagiging gentleman ng lalaki. Pagbaba nila ng kotse ay kita niya na nakatingin sa kanila ang mga nakatambay sa tapat ng apartment complex. Kabilang doon ang landlady niya. Melissa, aba, ikaw pa lang sakay ng kotse na yan. Wika sa kanya ni Aling Tessie. Tipid na ngumiti siya rito at sa mga kasama nito. Opo. Sino naman yung kasama mo? Ang gwapo ah. Si Henry po. Boyfriend mo? Tanong ng ginang bago pa siya matapos magsalita. Opo, boyfriend ako ni Melissa. Sagot ni Henry sa landlady niya. Talaga, iho? Anong trabaho mo? Artista ka ba o modelo?
Tanong ng matanda na hayagang pinagmamasdan ng lalaki. Chef po ako. Chef? Ang gwapong chef mo naman. Sagot ng landlady bago bumaling sa kanya. Kaya siguro lalong gumaganda tong si Melissa. Lagi mong binubusog ng pagmamahala, no? Napangiti lang ang dalaga sa landlady bago inakay si Henry paakyat sa gusali. Pasensya ka na kay Aling Tessie. Ang chismosa, di ba? Well, they're right though. Maganda ka naman talaga. At bago mo pa kontrahin, hindi ako nambobola. Natawa siya. Oo, naniniwala na ako. Hindi mo naman ako kukuning fake girlfriend mo kung pangit ako. Hinarap niya ito pagdating nila sa tapat ng apartment niya. Salamat sa paghatid at saka dito sa mga pinamili natin. Hindi na kita aayain pumasok sa loob kasi magulo at saka masikip. Saka para makauwi ka na rin. Ngumiti si Henry. Salamat din sa pagpayag na maging girlfriend ko, Melissa. I'll see you this weekend at the shop, okay? Okay. Ingat ka pa uwi, Henry. Kinabukasan, pagpasok sa trabaho ay ikinuwento niya kay Angie ang tungkol sa usapan nila ni Henry. Sa lahat ng babae, ikaw ang inalok niya na maging fake girlfriend niya? Wala ko talaga may gusto sa'yo yon. Gate ni Angie. Wala nga, mabait lang talaga yung tao. Depensa niya. Hindi niya binibigyan ng mali siya ang trato sa kanya ni Henry. Mabait lang talaga ang binata pero malabo itong makagusto sa tulad niya. Isa pa ay nadala na siya sa naging relasyon niya kay Carlos. Oh, paano naman kung ikaw ang ma-inlove sa kanya? Ngayon pa lang crush mo na yung tao. Paano pa kaya kapag magpanggap kang jowa niya? Hindi ako mai-inlove sa kanya, Angie. Crush ko siya pero hanggang dun lang yun. Hindi pwedeng lumagpas sa paghanga nararamdaman niya kay Henry dahil alam niyang masasaktan lang siya sa huli. Sana nga mapanindigan mo yung sinabi mo. Sa huli ay wika ng kaibigan. 3 araw ang nakalipas. Bumalik si Henry sa shop para pick upin ang mga laptop na binili nito. Simpleng polo shirt lang at pantalon ang suot nito sa pagkakataong yon. Subalit para pa rin itong modelo sa kagwapuhan. Galing ka sa restaurant? Tanong niya sa binata nang lapitan siya nito. Sa Tagaytay ako galing. Binisita ko yung 2 branch namin doon. Sagot nito. Ikaw, kumusta ang trabaho? Okay lang, wala namang bago. Tumikim ito. I remember, day off mo kapag Miyerkules, hindi ba? Oo, bakit? May kailangan kasi akong pabor sa'yo. Ano yun? Nasabi ko na sa pamilya ko na girlfriend kita at isasama kita sa party ni Serene. Sinabi ni Mami na gusto kanyang makilala bagong araw ng party. So kung available ka bukas, pwede ba kitang dalhin sa bahay para maiharap sa parents ko? Don't worry, hindi tayo magtatagal. Pwede naman ako ng araw na yon. Wala akong ibang gagawin. Ngumiti siya kay Henry. Parte naman to ng trabaho ko sa'yo kaya okay lang. Thank you, Melissa. Sunduin kita sa apartment mo bukas ng hapon. Kahit hindi na, okay lang na dito na lang tayo sa mall magkita. O kaya ako na lang ang pupunta sa restaurant mo. I insist, Melissa. Ako nanghihingi ng pabor sa'yo. Okay, fine. Makulit ka rin talaga no? Bahagya itong natawa. See you, Melissa. Anito bago magpaalam sa kanya. Araw ng Miyerkules, pasado 5:00 ng hapon, ay sinundo siya ni Henry sa apartment. Pagbukas niya ng pinto ay sumalubong sa kanya ang gwapong mukha ng binata. Ayos lang ba tong suot ko? Tanong niya kay Henry. Isang simpleng dress at puting sandals ang suot niya. Nag-apply lang din siya ng manipis na makeup at itinali ang buhok. You look good, Melissa. Anito matapos siyang pasadahan ng tingin. Sigurado ka? Walang pamubola yan Nangingiting tanong niya. Hindi kita binabola. And you don't have to worry about your clothes. Kahit basahan pa ang suot mo, ihaharap pa rin kita sa parents ko. Lumabi siya. Grabe ka naman sa basahan. Nagmukha naman akong kawawa. Mahina itong natawa. Gusto ko lang i-emphasize na maganda ka kahit anong suotin mo. Kahit nabasahan pa. Tuluyan siyang napangiti kasabay ng pagwawala ng dibdib. Sa tingin mo, magugustuhan kaya ako ng parents mo? Tanong niya kay Henry habang nasa biyahe sila. Kung makapagtanong ka naman, parang totoong girlfriend ka niya. Wika sa kanya ng isang bahagi ng isip. Of course they will. Gusto kita so magugustuhan ka rin nila. Walang pag-aalin lang ang sagot nito. Talaga? Sayang naman pala. Akala ko baka alokin nila ako ng 10 million pesos para layuan kita.
Pabirong wika niya. Natawa ito. I'm sorry pero mabait ang parents ko. Hindi naman ako magtataka kasi mabait ka. Pagkatapos ng kulang kalahating oras na biyahe ay nakarating sila sa bahay ng mga magulang ni Henry. Halos malula si Melissa sa laki at lawak niyon. Don't be nervous, Melissa, okay? Just be yourself around my parents. Marahang wika ni Henry kasabay ng pag-abot nito sa kamay niya. Tumango siya kasabay ng pilit na pagpapakalma sa nagwawalang dibdib. Magkahawak kamay na pumasok sila ng bahay ng mga magulang nito. Henry, iho, you're here. Wika kay Henry ng ginang na sumalubong sa kanila pagpasok sa malapad na double door ng bahay. Pasimpleng pinagmasdan ni Melissa ang ginang. Sa kabila ng edad ay bakas pa rin ang kagandahan nito. Bumitiw si Henry sa kanya para halikan ng ina. Mom, I would like you to meet Melissa. Hindi pa natatapos si Henry ay lumapit na sa kanya ang ginang. Malaki ang ngiting hinawakan nito ang magkabilang braso niya. It's nice to finally meet you, Iha. Miss Sun is right. Ang ganda-ganda mo. Napangiti siya at tuluyang nawala ang kaba sa dibdib. Tama si Henry. Mabait ang ina nito. Thank you po, ma'am. Nice to meet you po. Oh, Iha. Just call me Tita Monica. Nakangiting wika ng ginang. Ngumiti din siya. Okay po, Tita Monica. Habang kinakausap siya ng ginang ay pumasok sa tanggapan ng ama ni Henry. Tulad ng ina ng binata, magiliw na tinanggap siya ng Ginoo. Come on, the food is ready. Let's eat. Anyaya sa kanila ng ina ni Henry nang sabihin ng kasambahay na nakahanda na ang hapunan. Are you okay? Mahinahong tanong ni Henry habang patungo sila sa dining area. Muli ay hawak nito ang kamay niya habang nakasunod sila sa mga magulang nito. Okay lang. Nakangiting sagot niya. Good. Masuyong sagot nito bago siya halikan sa gilid ng ulo. Napakurap siya sa ginawa ni Henry, subalit pilit siyang umaktong kaswal. Remember, nagpapanggap siyang boyfriend mo sa harap ng magulang niya, Melissa. Paalala niya sa sarili. I hope you like the food, Iha. Hindi kasi sinabi sa akin ni Henry kung anong paborito mong pagkain. Baling ng ina ni Henry sa kanya pagdating sa dining table. Katabi niya si Henry habang kaharap nila ang ina nito. Ang ama nito ang nasa kabisera. Kahit ano naman po kinakain ko, lalo na pagluto ni Henry. Sagot niya sa ginang. Lumaki ang ngiti ng ginang. My son is really a great cook. Manang-mana sa daddy niya. Alam mo bang 4 years old pa lang siya, nagpapaturo na siya sa daddy niyang magluto? Mom, tama na ang pagbibida sa akin. Baka lalo mo in-love si Melissa sa akin yan. Pabirong wika ni Henry sa ina. Yun ay kung may ika-i-in-love pa ako sa'yo. Hulog na ako. Pakikisakay niya sa sinabi ng lalaki. Kung ginagalingan ni Henry ang acting ay dapat nagalingan din niya, lalo na't malaking ibabayad nito sa kanya. Sigurado kang dahil lang sa bayad kaya mo ginagalingan? Tanong sa kanya ng isang bahagi ng isip. Sa halip na sumagot sa kanya ay kinuha ni Henry ang isang kamay niya at dinala yun sa mga labi nito. Bumilis ang tibok ng puso niya. Pati pala pagiging sweet ni Harry naman na ng anak niya. Ngiting-ngiting wika ng ina ng binata. Tila pa kinikilig ito habang nakatingin sa kanila ng anak nito. Mom, stop watching us. Paano makakakain ng maayos si Melissa kung pinapanood mo kami? Bahagyang natawang ani Henry sa ina. I'm sorry, I couldn't help but to watch you too. Ngayon ka lang kasi nagdala ng babae dito sa bahay. Ani Monica sa anak bago bumaling kay Melissa. I was really surprised nang sabihin ni Henry na may girlfriend na siya. Nung binisita ko siya sa restaurant 2 weeks ago, sinabi na wala siyang oras para sa babae. So I'm curious, paano kayo nagkakilala ng anak ko, Melissa? Sa restaurant po kami nagkakilala ni Henry. Sagot niya sa ginang. Napag-usapan na nila ang kwentong sasabihin sa mga magulang nito. It was love at first sight, Mom. The moment I laid my eyes on Melissa, I already knew that she's the one for me. Kaya hindi ko na pinatagal at gumawa na ako ng paraan para makuha loob niya. Ani Henry sa ina. Kahit na alam niyang hindi totoo yun, ay hindi niya maiwasang hindi maapektuhan sa sinabi ni Henry. Hindi pa nakatulong sa pasulyap-sulyap sa kanya ng binata. Habang kumakain ay asikasong-asikaso din siya ng binata. Daig pa niyang prinsesa na pinagsisilbihan ng prinsipe. Sa gitna ng pagkain ay dumating ang kapatid ni Henry na si Hazel. Palakaibigan din ang ngiting ibinigay sa kanya ng babae. So, what do you do in life, Melissa? Tanong ni Hazel sa kanya. Sales lady ako sa isang gadget shop sa mall.
Nagangat ng kilay si Hazel at nawala ang ngiti sa muka. Sales lady? Hindi ka ba nakagraduate? Third year college ako noon tumigil ako sa pag-aaral. Kailangan ko huminto para magtrabaho. Pero bala kong bumalik sa pag-aaral next sem. Hinihintay ko lang na makagraduate ang kapatid ko. So paano kami nakakasiguro na hindi pera ang habol mo sa kapatid ko? You sure are aware how rich he is. Ate Hazel, stop it. Saway ni Henry sa kapatid. What, Henry? Nagtanong lang naman ako Syempre gusto ko makasiguro na hindi perang habol sa ng girlfriend mo. Ni Hazel sa kapatid. Anak, your brother is not dumb. Kung perang habol sa kanya ni Melissa, I'm sure he'd know it. Wika naman ni Harry sa panganay na anak. We never know, Dad. Nakakatanga kaya ang pag-ibig. Malay mo, isa pala si Henry sa mga taong nagiging tanga pagdating sa babae. Concerned lang naman ako. Nakangusong sagot ni Hazel. Tumikhim si Melissa at seryoso ang mukhang bumaling kay Hazel. Mahirap lang ako, pero hindi ako oportunista. Hindi perang habol ko kay Henry kundi ang pagmamahal niya. Sa katunayan, una pa lang gusto ko na si Henry kahit yung inakala ko na waiter lang siya. Waiter? Gagad ni Hazel. I was working as a waiter at a restaurant when I met Melissa. Hindi niya alam na ako ang may-ari ng resto. Ni Henry sa kapatid. Muling umiti sa kanya si Hazel bago bumaling sa kapatid. Hay nako, wala kang originality, Henry. Balak mo pang gayahin yung love story ni Mommy at Daddy. What are you saying? Hindi naman ako nagpanggap na waiter. Ibang love story namin ni Melissa kina Mom and Dad. Okay? Tila na-offend na sagot ni Henry sa kapatid. Stop it, you two! Saway ni Monica sa mga anak bago bumaling kay Melissa. Bakit hindi na lang natin ikwento kay Melissa ang love story namin ng daddy nyo? Gusto mong marinig, Iha? Bago pa siya makasagot sa ginang ay inilapit ni Henry ang bibig sa tenga niya. Alam mo, ibig sabihin kapag ikinuwento ni Mom sa'yo tungkol sa love story nila, Dad, ibig sabihin, tanggap ka na niya bilang parte ng pamilya namin. Napangiting bumaling siya kay Henry bago tumango sa ina nito. Sa huli, bago matapos ang hapunan ay nalaman niya ang tungkol sa love story ng mga magulang nito. Isang oras pagkatapos ng hapunan ay nagpaalam na sila sa pamilya nito. Akalain mo yun? Ang normal din pala ng pamilya nyo. Akala ko para kayong yung mga mayayaman sa TV na laging seryoso ang usapan. Nakakatawa pa yung mommy mo. Nakangiting wika ni Melissa kay Henry habang lula na sila ng kotse nito pauwi sa apartment niya. Mahinang natawa si Henry bago sumeryoso. I'm sorry about Ate Hazel though. Ganun lang talaga yung kapatid ko yun pero mabait yun. Niloko kasi ang kapatid ko ng ex niya kaya nagkaroon siya ng trust issues. Ngumiti siya kay Henry. Okay lang, Henry. Naiintindihan ko siya. Siyempre, hindi naman nila ako kilala. Ano nga naman ang malay nila na baka oportunista pala ako at perahan lang kita? Well, Ate Hazel is my sister. Yes. Pero hindi pa rin siya dapat makialam kahit na kung sakaling totoong relasyon natin at simutin mo man lahat ng pera ko. Natawa siya. Hindi nga. Tama pala yung kapatid mo. Baka maging tanga ka sa pag-ibig. Bumaling ito sa kanya nang huminto ang sasakyan dahil sa traffic light. If you're my real girlfriend, I'd be willing to give you everything, Melissa. Lahat ng meron ako ibibigay ko sa'yo. Napanguso siya. Kung totoong boyfriend kita, isa lang ang magiging habol ko sa'yo. And that is? Katawan mo. Nakangising sagot niya. Pilyo at tila natutuwang umangat ang kilay nito. Inaamin mo ba ang hot ako, Melissa? Kailangan pa ba ng confirmation ko? Alam mo sa sarili mo nagwapo ka at hot? Naputo lang pagbibiroan nila nang tumunog ang cellphone niya. Sinugot niya yon habang si Henry ay nagpatuloy sa pagmamaneho. Ate, nandito kami sa ospital ngayon. Isinugod namin si tatay. Bungad sa kanya ng kapatid na si Mercy mula sa kabilang linya. Nabundol ng kaba ang dibdib niya. Anong nangyari, Mercy? Kamusta ang lagay ni tatay? Hindi ko pa alam. Si nanay ang kasama sa emergency room. Nandito lang ako sa labas. Sige, uuwi na ako ngayon. Diyan ako dediretso sa ospital. Is there something wrong, Melissa? Nag-aalalang baling sa kanya ni Henry nang maibaba niya ang tawag. Nakahinto na ang sasakyan nito sa tabi ng kalsada. Yung tatay ko raw isinugod sa ospital. Naiiyak na sagot niya kay Henry. Pwede bang ihatid mo na lang ako sa bus station? O uwi ako ng Laguna ngayon. Uuwi ka? 9:00 na. Hanggang 11:11 pa naman ang biyahe ng bus pa uwi sa amin.
2 oras lang ang biyahe kaya makakarating pa ako bago maghating gabi. Hindi rin ako makakatulog ng maayos ngayon kapag hindi ko na-check ang lagay ni tatay. Okay, ihahatid na lang kita pa uwi sa inyo. Natigilan siya sa sinabi nito. Ha? Hindi na. Sa bus station mo na lang ako ihatid, Henry. Sanay naman akong bumiyahe. Hindi kita pwedeng pabayaan na umuwing mag-isa sa ganitong oras, Melissa. Kahit sanay ka na umuwi sa inyo, I can't let you travel alone. Lalo na dahil nag-aalala ka pa sa kalagayan ng tatay mo. Hinawakan nito ang isang kamay niya. So please, hayaan mo na akong samahan kita, okay? Paano yung trabaho mo bukas? Don't worry about it. Ako naman ang boss eh. Salamat, Henry. Ngumiti ito. You're welcome. Huwag ka masyadong mag-alala, okay? Your father will be fine. Sa halip na sa apartment ay dumiretso sila sa expressway pauwi sa Laguna. Panaka-naka ay hinahawakan ng binata ang isang kamay niya. 2 oras ang nakalipas, nakarating sila sa ospital kung saan naroon ang ama ni Melissa. Sinalubong sila ng kanyang ina at kapatid. Kamusta po si tatay, Nay? Nag-aalalang tanong niya. Awa ng Diyos, maayos na ang tatay mo. Tumaas na naman ang blood pressure kaya nahilo at natumba. Mabuti na lang at hindi nabagok ang ulo. Inilipat na siya sa private room. Sabi ng doktor, pwede na siyang ilabas bukas. Nawala ang tila mabigat na batong nakadagan sa dibdib ni Melissa. Salamat naman, Nay. Yun lang, anak. Hindi ko alam kung saan kukuha ng pambayad dito sa ospital. Punuan sa ospital ng bayan kaya dito namin nadala sa private hospital ang tatay mo. Huwag ka mag-alala. Gagawa ako ng paraan, Nay. Tumagos ang tingin ng matanda sa likod niya. Sino pala itong kasama mo, anak? Sa labis na pag-aalala sa kalagayan ng ama, ay nakalimutan niyang ipakilala si Henry. Si Henry po. Boyfriend po ako ni Melissa, ma'am. Dugtong ni Henry sa sinabi niya. Napakorap siya sa sinabi ng lalaki. Hindi niya inaasahan na yun ang magiging pakilala nito sa pamilya niya. Boyfriend? Ang gwapo naman, anak. Salamat po. Magaling pong pumili ang anak niyo eh. Pabirong sagot ni Henry na ikinanguso ni Melissa. Naku, pasensya ka na, iho, at dito tayo sa ospital nakita. Anang ina sa lalaki. Wala pong problema yun, tita. Nakangiting sagot ni Henry. Sandali silang iniwan ng ina nang kausapin ito ng doktor. Henry, nakakahiyaman pero pwede bang i-advance ko yung ibabayad mo sa akin? Kailangan kasi ng pambayad sa ospital. Nahihiyang tanong niya sa binata. Ngumiti ito. Don't worry about it. Ako na ang bahala sa hospital bills ng tatay mo. Hindi na. Ayoko magkaroon ng utang na loob sa'yo. Wala kang magiging utang na loob sa akin, Melissa. Tinulungan mo ako sa problema ko kaya tutulungan din kita. That's what friends do, right? Sobra-sobra naman yung tulong mo. Isipin mo na lang, wala na akong mapaglagyan ng pera ko, okay? Bahagya siyang natawa sa sinabi nito. Salamat talaga, Henry. Isang marahang ngiti ang isinagot nito. Hindi nagtagal ay bumalik ang ina kasama ang kanyang kapatid na si Mercy. Sige na, Melissa. Dumiretso na kayo sa bahay ni Henry para makapagpahinga. Kami na ni Mercy ang bahala dito sa tatay mo. Wika sa kanya ng ina. Nay, babalik po kami ng Maynila. May trabaho pa si Henry bukas. Anong oras na at baka kung mapano pa kayo sa biyahe? Sa bahay na kayo magpalipas ng gabi. Oo nga naman, Melissa. Let's just go back tomorrow morning. Baling sa kanya ni Henry. Sa huli ay sinunod niya ang ina. Mula sa ospital ay dinala niya si Henry sa bahay nila. Pasensya ka na dito sa bahay namin, Henry. Maliit lang tapos 2 lang yung kwarto. Hindi ko alam kung makakatulog ka dito ng maayos. Napahinto siya sa pagsasalita nang hawakan ni Henry ang magkabilang braso niya. Hey, you have nothing to apologize for. And don't worry too much about me. Okay lang ako kahit saan mo ako patulugin. Marahang wika nito. Nakagat niya ang ibabang labi. Kasi naman, alam kong di ka sanay sa ganito. Yung bahay niyo parang mansyon tapos patutulugin kita dito. Wala rin kaming aircon. Hindi naman ako maarte, Melissa. Napanguso siya dahil alam niya ang bagay na yon, subalit sa kabila niyon ay nahihiya pa rin siya. Fine, dito ka muna. Aayusin ko lang yung kwarto ko. Mabilis niyang inayos ang silid bago binalikan si Henry sa sala. Naabutan niya itong pinagmamasdan ang nakadisplay na larawan malapit sa TV. Ayos na yung kwarto ko, doon ka na matulog.
Dito na lang ako sa sala. No, I'll sleep here, Melissa. Maliit lang ang sofa dito tapos luma na. Dun sa kwarto may kutsyon. Baka sumakit pa ang katawan mo dito. Tila pabirong umangat ang kilay nito. Bakit hindi na lang tayo tabi sa kama mo? Alam naman ng nanay mo na boyfriend mo ako, di ba, love? Pinandilatan niya ito ng mga mata kahit alam niyang nagbibiro lang ito. Hindi pwede, ano ka ba? Baka abutan tayo ni nanay tapos pilitin kanyang ikasal sa akin. Sige ka. Talaga? Gagawin yun ng nanay mo? Subukan nga natin. Hindi ka ba natatakot na mapikot? Kung ikaw naman, then why not? Ewan ko sa'yo. Kung gusto mo dito sa sala, bahala ka. Sagot niya. Bumalik siya ng kwarto para ikuha ng unan at kumot si Henry. Thank you, love. Ang bango nitong unan mo ah. Nakangiting wika ni Henry. Ngumuso siya para itago ang pagwawala ng dibdib. Sige na, matulog ka na para maaga tayong makaalis bukas. Good night, Melissa. Good night din, Henry. Marahang sagot niya bago ito iwan sa sala. Dala ng pagod ay maaga siyang nakatulog. Kinabukasan, wala na si Henry sa sala paglabas niya ng silid. Oh, gising ka na pala, Melissa. Nagluto na ako ng almusal. Wika sa kanya ng ina na naabutan niya sa kusina. Umuwi ka pala, Nay? Oo, umuwi ako kaninang madaling araw. Naiwan sa ospital ang kapatid mo. Maaga ako nagluto dahil babalik ako sa ospital para magdala ng pagkain sa kapatid mo. Si Henry, nasan po? Ayun, nasa labas at nag-iigib ng pampaligo niyo. Nanlaki ang mga mata niya sa sinabi ng ina. Nay, bakit yung pinag-igib ng tubig si Henry? Aba, hindi ko naman inutusan, anak. Sabi ko, gisingin ka pero wag na raw at siya na ang gagawa. Nakakatawa ang nobyo mo, Melissa. Kahit na halatang may kaya sa buhay ay hindi maselan. At mukhang mahal na mahal ka, anak. Wag mo nang pakawalan yun, ha? Nakangiting wika ng ina. Puntahan ko lang po si Henry, Nay. Tanging naisagot niya sa ina. Nagpunta siya sa likod bahay. Doon ay natanong nga niya si Henry na nag-iigib ng tubig sa poso. Nang magtama ang mga mata nila ay matamis nang ngumiti ang binata sa kanya. Good morning, Melissa. Good morning. Wala sa sariling sagot niya. Habang nakatingin kasi siya sa lalaki, napagtanto niya na hindi na lang simpleng paghanga ang nararamdaman niya para rito. Mahal na niya si Henry. Sa loob ng pagsasama nila ay tuluyan ang nahulog ang loob niya sa binata. Bakit ganyan ka makatingin sa akin? Bagay ba sa akin magigib ng tubig? Pabirong tanong nito nang lapitan siya. Nakatulog ka ba ng maayos? Sa halip ay tanong niya sa binata. Pinagmasdan niya ang gwapong mukha nito na bahagyang pawisan dahil sa ginagawa. Ngumiti ito. Oo naman, maaga lang talaga ako nagising. Sige na, maligo ka na para makakain na tayo ng almusal. Nagluto ang nanay mo. Nang mga sandaling yon, alam ni Melissa na sa oras na matapos ang trabaho niya kay Henry ay masasaktan siya. Masasaktan din naman ako. Susulitin ko na. Wika niya sa isip. Kaya naman sa halip na matakot sa nararamdaman para sa binata ay buong pusong tinanggap na lang ngayon. Ang sipag-sipag naman ng boyfriend ko. Ayan tuloy, gusto ka na daw ni nanay. Nakangising sagot niya kay Henry. Natawa ito. Talaga? Approve na ako sa nanay mo? Oo, salamat sa pag-igib ng tubig. Para ako patuloy ang bisita dito sa ating dalawa. Bisita niyo ako pero girlfriend kita. Kaya dapat lang na ako magsilbi sa'yo. Nagsirko ang puso ni Melissa. Maliligo na ako bago mo pa ako mabola dyan. Iniwan niya si Henry para maligo. Nang matapos siya ay naligo rin ang binata. Merong dalang damit ang lalaking wala sa emergency bag na nasa kotse nito. Pagkatapos maligo ay nag-almusal sila ng pagkain niluto ng ina. Ang sarap magluto ng nanay mo. Komento ni Henry. Oo nga sayang hindi ko namana. Talaga? Hindi kasi ako magaling sa kusina. Okay lang yan, magaling naman ako, love. Kindat nito sa kanya. Paano hindi ako mahuhulog sa mga ganitong linyahan niya? Kung makapagsalita, akala mo talaga totoong may relasyon kami Anya sa isip. Salamat ulit sa pagsama sa akin, Henry. Pati sa pagbabayad ng bills ni tatay. Kapag nakaluwag, babayaran kita. No need, Melissa. Bayad ka na. Ha? Paano naman ako nakabayad? Ito pinakain mo ako ng almusal. Ano? 50,000 bang halaga nitong almusal mo ngayon? Ikaw ang kasama kong kumain So yeah,
Meeting with you is worth more than 50,000 pesos, my girlfriend. Sus, ang galing mambola. Parang ang special ko naman yan. Anya, subalit hindi rin napigilan ang ngiti sa mga labi. Special ka naman talaga, Melissa. Sagot nito habang diretsong nakatingin sa mga mata niya. Muling nagwala ang dibdib niya. Sige na, kumain ka na lang nitong special beef tapa na luto ni nanay. Paingos na Anya bago ito lagyan ng pagkain sa plato. Sweet naman ng girlfriend ko. Ayaw akong nagugutom. Ikaw din po kumain na. Malaki ang ngiting wika nito at ipinaglagay din siya ng pagkain sa plato niya. Masaya silang nag-almusal ni Henry bago umalis. Bago sila bumiyahe pabalik ng Manila ay dumaan muna sila sa ospital para isettle ang bill ng ama niya at makapagpaalam sa mga magulang. Mabilis ang naging biyahe nila ng binata. 2 oras lang ay nakarating na sila sa apartment niya. Subalit pagdating doon ay may tumawag kay Henry. Sandaling nag-excuse ang binata para sagutin ang tawag. Pagbalik nito ay seryoso ang mukha nito. May problema ba? Nag-aalalang tanong niya sa lalaki. Bumuntong hininga ito. Tumawag ang isa sa mga manager ko. Nagkaroon ng problema ang isang branch ng restaurant namin sa Bacolod. I have to be there. Kung ganun, ang mabuti pa'y umuwi ka na para makapaghanda ka sa pag-alis. Yeah. Tila napilit ang sagot niya. I might get busy for the next few days, but I will call you, okay? Okay lang naman kung hindi, Henry. I want to call you. Gusto kong marinig ang boses mo. Sagot nito. Pinigilan niyang mapangiti. Fine, ikaw ang bahala. Ngumiti ito. Pwedeng payakap din ako bago umalis. Pwede naman. Bago pa ito tuluyang makalapit ay siya na mismo ang yumakap dito. Mag-ingat ka sa biyahe mo, okay? Thank you, Melissa. I'll be back before the weekend. Nag-angat siya ng tingin. Kailangan mo talagang umuwi kasi may party tayong pupuntahan, di ba? Of course. Ayoko ring mamiss ang girlfriend ko. Anito bago muling hinigpitan ang yakap sa kanya. Ang bango mo. Napangiti siya sa hindi napigilang kilig. Baka gusto mo rin ng kiss. Pwede. Nabiglang tanong nito na lumayo sa kanya para makita ang mukha niya. Bago pa siya maunahan ng hiya ay mabilis na hinalikan na niya ito sa pisngi. Kita niya ang pagkabigla sa mukha ni Henry bago ito unti-unting napangiti. Sige na, mag-ingat ka sa biyahe. Bilin niya sa binata. Masuyong ngumiti si Henry bago tuluyang nagpaalam sa kanya. Tulad ng sinabi nito, naging abala si Henry sa mga sumunod na araw. Subalit tinupad nito ang sinabi dahil sa kabila ng pagiging abala, hindi nito nakalimutang tumawag sa kanya. I'll be going home tonight. I'll see you tomorrow, Melissa. Susunduin kita sa apartment mo. Wika sa kanya ni Henry habang magkausap sila sa cellphone ng araw na yon. Mag-ingat ka sa biyahe, Henry. Bilin niya sa binata. I will. I can't wait to see you. Hindi na rin ako makapaghintay na makita ka. Hindi nakapagpigil na sagot niya. Sa loob ng 3 araw na hindi niya nakita ang lalaki ay miss na agad niya ito. Paano pa kaya kapag natapos na itong pagpapanggap namin? Siguradong araw-araw ko siyang mamimiss. Anya sa isip. I will see you tomorrow. I promise. Masuyong sagot ni Henry bago nagpaalam. Nang gabing yun ay may ngiti sa mga labi siyang natulog. Kinabukasan na excited siyang naghanda para sa party na dadaluhan nila ni Henry. Bago na pading ang 6:00 ng hapon, sinundo siya ni Henry sa apartment niya. Ang ganda-ganda mo, Melissa. Wika ni Henry habang nakatitig sa kanya. Pinasadahan siya nito ng tingin. Tila natunaw siya sa tingin yon ng binata. Salamat. Ikaw din ang gwapo. Baka matulala sa'yo si Sirin yan, boyfriend. Para sa'yo ako nagpagwapo, hindi para sa kanya. Sagot nito na nagpakilig sa kanya. Don't worry, kahit matulala siya sa'yo, kakapit ako sa'yo na parang tuko. Ewan ko na lang kung malapitan ka ng Sirin na yon. Very good, girlfriend. Malaki ang ngiting sagot ni Henry. Kulang 1 oras ang nakalipas, nakarating sila sa venue ng pagtitipon. Magkahawak kamay na pumasok sila sa malawak na bulwagan. Nakita nila ang pamilya ni Henry. Magiliw na binati siya ng mga ito. Ilang sandali pa ay lumapit sa kanila ang isang magandang babaeng nakasuot ng pulang gown. That's Sirin. Bulong ni Henry sa kanya. Hindi mo naman sinabi na ang ganda pala niya. Sigurado kang hindi mo siya type? Baling niya sa binata. She's not my type. She's pretty, yes. Pero mas maganda ka sa kanya.
Sus, bolero. Napangusong wika niya sa kabila ng ngiti. Akmang sasagot si Henry nang tuluyang makalapit sa kanila si Serene. Henry, you're here! Masayang bati ng babae sa kanya. Yes, I came. Happy birthday, Serene. Bati ni Henry pabalik. By the way, I hope you don't mind that I brought my girlfriend with me. Girlfriend? Nabiglang gagad ng babae bago bumaling sa kanya. This is Melissa, my girlfriend. Ani Henry sa babae bago bumaling sa kanya. Naging masuyo ang ngiti nito. Love, this is Serene. Happy birthday, Serene. Nakangiting bati ni Melissa sa babae. Thank you. Sagot nito, halatang pilit ang ngiti sa muka. Well, I'll go ahead and greet the other guest. Please enjoy the party. Sinundan ni Melissa ng tingin ang papalayang babae. Maganda siya at mukhang mabait. Bakit hindi mo siya gusto, Henry? Parang nakababatang kapatid lang ang turing ko sa kanya. Besides, matagal nang may gusto sa kanya si Harris. Anang lalaki na ang tinutukoy ay ang bunsong kapatid nito. Talaga? Naiintriga ang tanong niya. Yeah, but let's not talk about him. Let's just dance. Kinuha nito ang kamay niya at iginiya siya sa gitna ng bulwagan kung saan may ilang pares na nagsasayaw. Teka, hindi na yata ako marunong sumayaw. JS, from pa nung huli ako nakipagsayaw. Akong bahala sa'yo. Ngiti ni Henry. Kinuha nito ang kamay niya at ipinatong sa balikat nito. Pagkatapos ay inilapat nito ang kamay sa baywang niya. Pigil niya ang kilig nang salubungin ang tingin ni Henry. Bakit ganyan ka makatingin? Parang tutunawin mo ko. Ang gwapa-gwapa mo po kasi. Hindi napigil ang wika niya. Lalo pa siyang napangiti nang mapansin na namula ang tenga nito. Marunong ka palang mag-blush? Only you can make me blush. Sagot nito bago siya hinapit papalapit dito. Kumapit ka pa sa akin, baka nakatingin sa atin si Serene. Gusto mong mapaniwala natin si Serene na girlfriend mo talaga ako? Of course. Ngumiti siya kay Henry. Pagkatapos ay mula sa balikat nito, ikinawit niya ang kamay sa patok nito bago tinawid ang distansya ng mga mukha nila. Nabigla ang binata sa paghalik niya rito, subalit agad itong gumanti ng halik habang hawak siya sa baywang. Dumoble ang tibok ng puso niya nang mapagtantong naghahalikan sila sa gitna ng maraming tao. Subalit binaliwala ni Melissa ang paligid niya. Yun ang huling gabi niya bilang nobya ni Henry at gusto niyang sulitin ang bawat minuto ng gabing yun. Namumungay ang mata niya nang pakawalan ni Henry. I want to kiss you again, but not here. Masuyong anas ni Henry kasabay ng paghaplo sa labi niya. Napalunok lang siya at ngumiti sa binata. Ipinagpatuloy nila ang pagsasayaw hanggang sa matapos ang tugtog. Sa buong durasyon ng pagtitipon ay hindi lumayo sa tabi niya si Henry. Ipinakilala rin siya nito sa mga kakilala nito na bumabati sa kanila. Subalit habang lumilipas ang oras at lumalalim ang gabi, ay unti-unti ring pinapasok ng lungkot ang puso ni Melissa. Yun na ang huling gabi niya bilang girlfriend ni Henry. Pagkatapos ng gabing yon, wala nang dahilan para makita sila nito. Bakit tahimik ka? Are you okay? Masuyong tanong ni Henry pagdating nila sa sasakyan nito. Sa halip na buksan yon ay hinarap siya ng binata. Sinalubong niya ang tingin nito at tipid ng umiti. Okay lang ako. Medyo bitin lang ako sa pagkain. Let's eat before I take you home. Saan mo gustong kumain? Nabitin ka rin? Oo. Marahang isinandal siya ni Henry sa katawan ng kotse. Pagkatapos ay masuyo nitong hinawakan ng pisngi niya. We're alone here in the parking lot. Can I kiss you again? Napakurap siya kasabay ng muling pagbilis ng tibok ng puso. Ano? I told you I want to kiss you again, didn't I? Nabitin ako sa kiss mo kanina, girlfriend. Bumaba ang mga mata nito sa labi niya. Napalunok siya. Pero tapos na yung pagpapanggap natin, di ba? Hindi mo na ako girlfriend. Then let's make everything real, Melissa. I want you to be my girlfriend. For real. Namilog ang mga mata niya sa sinabi nito. Gusto mo ako maging totoong girlfriend? Bakit? Mataman siya nitong tinitigan sa mga mata. I'm in love with you, Melissa. Naalala mo ba yung sinabi ko sa harap ng pamilya ko? Na unang beses na nakita kita sa restaurant, nakuha mo na agad ang atensyon ko. Napakiramdam ko ikaw ng babaeng nakalaan para sa akin. That was true. I already liked you the first time I saw you. Kaya nga hindi ko napigilan ang sarili ko na lumapit sa'yo. I purposely offered you free food so just you can stay longer in my restaurant that night.
Teka, kung ganun, wala talagang complimentary meal nung araw na yon? Wala. Gawa-gawa ko lang yun para makausap kita. And then when you left your lipstick, akong humabol sa'yo dahil bala kong hingin ang number mo. Pero nung nakita kitang umiiyak, nawala na sa isip kong plano ko na magpakilala sa'yo. All I wanted to do that night was to comfort you. Kaya nung umalis ka, saka ko lang naalala na hindi ko man lang nakuha ang pangalan mo. But thank God you showed up again at the restaurant. At hindi ko na pinalampas ang pagkakataong yun. Masuyo itong ngumiti. Ang totoo, hindi ko naman talaga kailangan ng tulong mo para itaboy si Sirin. I can deal with her on my own. Kaya kita inalok na maging fake girlfriend ko ay para mapalapit sa'yo. Para makuha ko ang loob mo. Para magkaroon ako ng pagkakataon na mapaibig ka. Halos mabingi si Melissa sa malakas na tibok ng puso niya. Inaamin ko, Henry. Gusto na kita nung alukin mo ako na magpanggap na girlfriend mo. Pero pinigilan ko mahulog sa'yo dahil sa layo ng agwat ng estado natin sa buhay. Pagkatapos na nangyari sa relasyon namin ni Carlos, sinabi ko sa sarili ko na hindi na ako magbo-boyfriend ng mayaman, na hindi ako mai-inlove sa tulad mo. Pero namalayan ko na lang, nahulog na ang loob ko sa'yo. Namalayan ko na lang, nandito ka na sa puso ko. Ngumiti ito at masuyong hinaplos ang pisngi niya. So, will you be my girlfriend for real, Melissa? Mahirap lang ako, Henry. Wala akong may pagmamalaki. Wala akong may aalok sa'yo. Hindi pa ako nakatapos sa college. I don't care about those things, Melissa. Sa tingin mo may pakialam ako sa bagay na yun? Mahal kita at yun ang mahalaga. I'm in love with you and I accept you for who you are. I don't need anything from you, except from your heart. Kasabay ng pagbagsak ng luha ay tumango siya sa binata. Mahal din kita at gusto kong totohanin ang relasyon nating dalawa. Kinabig siya ng binata at sa gitna ng tahimik na parking lot, nagsalo sila sa isang matamis na halik. Naging masaya ang relasyon ni Melissa at Henry. Ni minsan na hindi ipinaramdam sa kanya ni Henry ang malaking agwat ng estado nila sa buhay. Buong puso din siyang tinanggap ng pamilya nito. 5 buwan na ang relasyon nila nang bumalik si Melissa sa pag-aaral. Suportado ng nobyo ang desisyon niya. Sa katunayan, araw-araw siya nitong sinusundo sa eskwela. Wala siyang masabi sa pagmamahal na ibinibigay ng nobyo sa kanya. Habang tumatagal ang relasyon nila ay lalong lumalalim ang nararamdaman niya para kay Henry. At alam niyang ganoon din ang binata sa kanya. 2 taon ang nakalipas, nakapasa siya sa board exam at naging isang ganap na accountant. Sa araw ng oath-taking niya ay sinurpresa siya ni Henry. Pagkatapos siya nitong salubungin mula sa oath-taking kasama ang mga magulang niya, ay lumuhod ito sa harapan niya at inilabas ang isang singsing. Now that you finally achieved one of your dreams, pwede kayang yung pangarap ko naman ang tuparin mo? Yung pangarap ko na maging asawa mo? Will you marry me, Melissa? Will you be my wife and mother of our children in the future? Emosyonal na tanong ni Henry. Walang pag-aalinlangang tumango siya sa nobyo kasabay ng pagbagsak ng luha. Tinatanong pa ba yan? Siyempre papayag ako magpakasal sa'yo. Bukod sa pagiging accountant, pangarap ko rin naman na maging asawa mo at ina ng mga anak mo. Kaya oo, magpapakasal ako sa'yo. Pagkatapos isuot ni Henry sa daliri niya ang singsing, ay nagsalo sila sa isang madamdaming halik. 5 buwan ang lumipas pagkatapos ng engagement, ginanap ang kasal nila ni Henry. Dinaluhan yon na buong pamilya nila. Mahigit 1 taon pagkatapos ng kasal nila ay isinilang niya ang panganay na anak nila ni Henry. Ilang taon pa ang lumipas ay nasundan yun ng 2 pang supling. Naging masaya ang pagsasama nila bilang mag-asawa kasama ang kanilang mga anak. Labis na nagpapasalamat si Melissa sa may kapal dahil ibinigay nito sa kanya ang lalaking tulad ni Henry. Na tinanggap siya at labis na minahal sa kabila ng malalangit at lupang diferensya ng estado nila sa buhay. The end. If you enjoyed this story, please don't forget to like, subscribe, comment, and share. Your support helps us reach more people and spread the love. Thank you for tuning in, and we're looking forward to seeing you again soon. In the meantime, please take care and may God bless you always.